Kumusta po mga kababayan? Nagbabalik tayo. Pag-usapan pa rin po natin itong tungkol sa BSKE. Aba, hindi pa rin po tapos. Hating-hati ang opinyon ng mga pro November 2026 at pro December 1. Siyempre, naunguna po dyan sa December 1 ay si Atty. Macalintal. Kasi pinirmahan ng presidente noong August 13 yung panukalang batas sa pagpapalawig nga ng termino ng mga barangay officials at ilang days lang lumipas at nakapag-file na nga po si Atty. Macalintal. Ngayon ang tanong nga, gaano nga kaya katagal ang proseso nito? No, kasi dapat po bago po mag-December ay meron na pong resulta or desisyon ng AC dito. Na sa ganun, kung gusto talaga nilang matuloy pa sa December 1, ang kanila pong ayon sa balita, kanilang hihilingin ay TRO para daw po ma-hold yung BSKE sa November 2, 2026. Paano nga kasi ba yun ma-hold? Next year pa naman po yun. No? So, sabihin na lang natin na magkakaroon ng desisyon ng AC dito. Kung ituturing ba itong unconstitutional ulit or papapuran na itong batas na ito. Kasi ngayon ay August, no? Sabihin natin dapat bago mag-December meron lang resulta. Usually 3 months ganun o higit pa ang paggulong nitong kaso na ito. Depende pa yun kung magkakaroon pa ng mga patawag, kung ipapatawag pa yung magkabilang panig, mga kababayan. So, alanganin na po yung magiging desisyon dito ng AC. Sabihin man natin na 3 buwan, pinakamabilis siguro. No? 3 buwan, sabihin natin 3 buwan. Alam nyo po, sa 3 buwan na yan, halimbawa lang na nakapag-decide ang AC. Siyempre, meron pong depensa. Meron pong i-depensa yung mga gumawa ng batas na yan. At siyempre, ilalaban muna nila dyan yung valid reasons. Yung valid reason ng batas. Ipapaliwanag nila yan kung bakit dapat payagan na itong batas na ito na may sagawa o ma-enforce. At siyempre alam na nila kung ano ang kanilang isasagot yan. Meron ng mga plano yan siyempre. No? Tapos dapat pag nagkaroon ng desisyon yan sa 3 buwan, alam nyo ba na pwedeng mag-file ng motion for reconsideration ang depensa. Na halimbawa sa 3 buwan, nagkaroon ng desisyon. Tapos magpa-file ng motion for reconsideration yung depensa. Madidelay na naman kasi yung motion for reconsideration yung parang pagre-review yun i-revisa ulit yung batas na yan, titignan mabuti, pag-aaralan pang mabuti. So uupos pa rin po yun ng oras. Sabi nga natin kung pinakamabilis 3 buwan, yun na nga, kung maghain ng motion for reconsideration, so sabihin natin na 1 buwan ang motion for reconsideration, yung pagre-review na yun, lalampas na po sa December. No, kahit magkaroon po ng TR po yan, kailangan na po kasi madesisyonan kung kailan nga ba dapat gagawin. Kailangan isa lang po. Hindi po pwedeng ituloy sa December 1 tapos gumugulong yung kaso. Paano nga po kung manalo yung kaso? Di BSKE na naman sa November 2, 2026. Malinaw na sobrang ano naman na yun. Hindi na makatarungan sa konstitusyon yun kasi batas nga po yun yung November 2, 2026. Yun po ay batas na. No, ibig sabihin kung hindi na nga matutuloy itong December 1 na ito, talagang 100% na yung November 2, 2026. Diba? O sa proseso ng AC, ulitin ko, sabihin natin, pinakamabilis 3 months, halimbawa lang, may desisyon na, tapos biglang naghain ng motion for reconsideration yung depensa, yun pala, delaying tactics na yun. Nakakaano man sabihin na talagang wala hindi magaganap, mukhang hindi magaganap na sa December 1 itong BSKE kasi wala na po yung ruling na yun meron na po kasi bagong ruling ang batas. Na po yung batas na dapat na rin sundin, no? Kung maituring man yan na unconstitutional, parang mauulit lang yung dati na BSKE 2023. Yung BSKE 2023 unconstitutional pero tinuloy pa rin.
No? Kaya ang naging resulta ng BSK 2023, pinagsama yung unconstitutional na yun, tapos yung ruling, naging 2 years lang tuloy. So, ang resulta ay unconstitutional kasi wala naman pong 2 years na termino. Dapat 3 years talaga yan. O di, unconstitutional yung 2 years. Kaya nga pumasok daw itong batas na to para i-repeal, para punan yung pagkukulang. No, isinaayos, minodify. No, nababanggit ko yung modify kasi meron nagko-comment yan. Ano yung modify? Andun po mismo sa batas. Basahin yung section 8. Hindi po sa akin galing yun. Andun sa section 8 ng RA 1223. Basahin po ninyo bago kayo mag-comment na sa akin lang na galing. Hindi po sa akin galing. Yung batas mismo. Di ba? Ang dapat questionin dyan ay yung kung gusto nyo questionin itong batas na ito, siyempre, ang unang-una nyo questionin yung gumawa ng batas. Sino bang gumawa ng batas? Siyempre, yung Kongreso at Senado. Tapos, pirmado pa ng Presidente. Hindi naman po akong gumawa nun. Kaya sinishare ko nga sa inyo. Nagbibigay lang tayo ng mga pag-aanalisa at mga opinion lang. Opinion lang. Ang opinion ay pwedeng tama, pwedeng mali. Sabi ko nakaraan sa content ko, kung mali ako, siyempre sorry. Opinion pa lang naman yun. Saka sino pa naman ako na susundin. Nagbibigay lang naman tayo ng malayang pagsasalita. O, diba? So, isipin niyo yun mga kababayan. Ulitin ko lang, halimbawa, sa loob ng 3 buwan, may desisyon na ang SC. Dumepensa ang gumawa ng batas, naghain ng motion for reconsideration. Di-delay na naman po talaga yun. Isipin niyo yun. Naisip ko lang yung motion for reconsideration na yan kasama yan sa sa mga pagdinig na ganyan, kasi kaso yan. File nga petition nga ng pag-aaralan mo ulit mabuti, madidelay na naman. So, January na. Di lumampas na yung December 1, ang masusunod talaga yung batas na. Meron ng schedule kasi November na. Meron na po kasing schedule dapat natin magdapin na meron na pong bagong batas at meron na pong schedule sa November 2026. Questionin lang naman ni attorney yun ang hinihiling niya sa AC ay questionin o ituring na unconstitutional. Pag nangyari yun, di naka-2-0 na si attorney Makalintal. Natalo yung mga gumawa ng batas. Natalo niya rin yung presidente. Kita nyo, kung manalo ulit, paano kung sa pagkakataong ito ay hindi nga siya manalo, matalo siya, di tabla 1-1. Kaya naisip ko lang, siguro, sana, hindi na lang pinitisyon ito ni Atty. Makalintal kasi may valid grounds na Mayroon pong valid grounds, maniwala po kayo doon. May valid grounds ang gumawa ng batas na yan, alam nila yan. Ang daming gumawa ng batas na yan, pinagbutuhan nyo sa Congress at na ratipikado pa sa Senate. Diba? So, tapos pirmado pa ng presidente, kaya nga RA na nga po yan, RA 12232. Yung mga walang kopya dyan, i-search nyo sa Google, RA 12232, lalabas yun doon, yung copy ng batas. Hanggang section 1, 2, 3, 4, hanggang 9, basahin po ninyo isa-isa. Sa section 8, marami pong tanong na masasagot yung section 8 na yun. At yung section 7. Diba? Yung section 7 kasi yun, ang nilalaman nun alin man daw na provision doon o section doon na ideklarang unconstitutional, yung nalalabing section, mga provision, ay mananatili pa rin ganap at epektibo. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kababayan. So, hintay tayo. Habang inaantay ang desisyon ng SC, sabihin natin 3 months, pinakamabilis. Tapos yung motion for reconsideration, sabihin natin 1 buwan, lampas na Tingnan po natin mga kababayan, yun ay mga analisa. Hindi po yun haka-haka. Pwede po mangyari yun, patulad ng mga naging pag-analyze natin yun. At tumama naman di ba sabi ko noon na malapit sa pirma at pinirmahan na nga. Ito naman mukhang baka matalo si Atty. Makalintal, baka lang. Tignan po natin. Kung manalo siya, di maganda, di kung matutuloy pa rin sa December 1. Kaya lang, pag inisip mo, wala na yung December 1 May bago ng batas kung titignan din natin, kung talagang ating pagpipilitan, wala na yung December 1 talaga. Parang ang gusto nila mangyari ni Atty. Makalintal dito,
ay maituring na unconstitutional. Pero parang lumalabo na po na mag-eleksyon pa sa December 1. Ulitin ko, wala na po ang December 1. Para malinaw lang po tayo. Wala na po yun. Parang kumbaga hindi na po pwedeng ipilit. O, paano pang ipipilit ang December 1? Asan ang pruweba mo? May batas ba? Yung nakaraan, ay nakaraan yun, tapos na po yun. Kumbaga ganun. Tapos na po yung December 1, ruling, wala na po. Ito na po yung bagong batas, RA 12232, na dapat na susundin, di ba? Nakalalamang na itong batas na ito kasi batas na nga ano pa ba? Ay nako. So, iwan ulit po kayo ng opinion dyan sa mga magko-comment, yung maayos lang ulit, yung may respeto. Kung mapapansin ninyo, minsan may mga comment dyan na mawawala kasi si mismong YT ang nag-i-spam nun. Kapag nakita ng YT na ang comment ay parang lumalabag sa kanilang policy, walang respeto sa nag-content o sa kapwa niya nagkomento, mawawala yun, sayang. Kaya kung gusto nyo mabasa ang inyong mga comment dyan, para hindi maging spam, yung maayos na pagkukomento kung halimbawa bakit dapat sa December 1 or bakit dapat sa November 2, yung maayos na opinion para makikita nyo at pwede pa kayo makipag-usap dyan sa mga kapwa ninyo, nagbibigay ng opinion dito sa content natin. So, malaya naman po kayo. Ayan, so hanggang dito na lang tayo mga kababayan, hanggang sa susunod hintayin natin magiging result nito. Maraming salamat. Paki-share ng video, share nyo po and subscribe. Ayan, ganito na lang. God bless you all.